siya, pero brushless, malakas. And yung materials niya is mukhang tinipid. Medyo soft na flexible na plastic, PVC na medyo soft. So I think it's not that sturdy, but I think it can withstand the crashes naman, in my opinion. Kasi I already crashed this once. Baka maka-copyright. Ayun, XK K170 ulit. So wala pa akong ibang ano ngayon. Wala pa akong bagong RC ngayon, kaya tiyaga-tiyaga muna sa mga dati at mga luma na aking ina-upload dito sa aking channel. Pero meron akong biniling ano, meron akong parating na maingay yung ano, meron akong parating na RC Era 032, yung Huey RC helicopter. Maganda yung design, pero ano yan, parang rebranded. JGRC yung ano, yung brand na binili ko. Medyo mura. So to bind up down, yan, XK K170 brushless, pero 3.8 volts yung battery nya. Ingay. Baka maka-copyright. Yan, second rate. Yan, XK K170 na nagsusumba eh. So dito lang ako magpapalipad. Uyuyuyo, aggressive. Yan, dito lang ako magpapalipad kasi maganda yung ambience dito. Although mapuno lang, dami ano. Uy. Nag-crash na to once kasi ewan ko, yung suspect na mga suspect na mga nanood sa aking YouTube video ay ano, interference, kasi yung pinaliparan ko ay may mga wire, may mga live electric wire. So malamang yun yung naging cause ng crash. Naging ano siya, naging mahirap i-control. Parang may jam, nagkakaroon ng jamming sa ano niya, sa signal. Siguro dahil doon sa mga wire na ano, electric wires, live electric wires, siguro yun yung nag-cause ng pag ano niya, pag crash due to interference. Dito walang electric wires, kung meron man malayo, kaya walang ano. So yun nangyari doon. Recap ko lang, yung ano siya, naging mahirap i-control. Hindi mo siya may control masyado. Makokontrol mo man siya, pero delay yung ano niya, yung reaction niya. So wala na, too late na. Bago man siya makontrol, maibalik sa may lapit sa iyo, too late na. Ayun na, nag-crash na. Tumama sa puno. Buti hindi na wasak eh. Tapos bumagsak sa kalsada. Buti hindi siya nagulungan ng ano. Hindi siya nagulungan ng mga sasakyan na dumadaan, kasi ano eh, kalsada ng subdivision yung binagsakan niya eh. May mga dumadaan na mga sasakyan, motorsiklo, sasakyan, four wheels. Buti iniwasan din ng mga ano to eh, naiwasan na at nakikita ng mga dumadaang mga sasakyan. So yun ang nangyari, electromagnetic interference yata yun. Kasi hindi mo talaga siya makontrol. Pag pinapabalik ko sa akin, nahihirapan ako eh. Kahit anong gawin ko sa control stick niya, wala, hindi bumabalik. Naging ano siya, naging delay yung ano niya, yung reaction niya, yung response niya sa sticks, sa remote. Ganda pa rin, no?
K170, maganda. Brushless kasi yung ano niya, yung materials lang is hindi ganun ka ano, in my opinion, hindi ganun ka tibay yung material niya, yung plastic na ginamit. Although ano siya, parang flexible yung plastic na ginamit pero manipis. Thin and not premium feeling. Hindi siya premium na materials. Although it's okay naman, no complaint. Because of the price is cheap, affordable, brushless, affordable yung price niya eh. Brushless, maganda. And talaga namang sulit. Pero ano lang talaga, yung material niya is not that premium. Medyo tinipid. They save on material they use sa unit. But anyway, maganda rin. Especially yung design niya, Black Hawk. And then napaka-importante is brushless. Napaka-powerful. And of course, pag brushless, long lasting siya. Matagal yung ano niya. Yung ilalagi niya. It will last long because it's brushless. Powerful, efficient, less noise. Yung wear and tear is not that serious. So it will last long. Panigurado. Ganda oh. Ganda pa rin. Alright, okay. Meron pa ako dyan isa, yung Bell C138 yata yun. Papaliparin ko pa dito kasi eto lang yung time na malalaro ko itong mga ano yung mga RC. Oh, bilakas. Dangerous, okay na to. Meron tong 1 key take off and landing. Okay, 1 key take off and landing, land. Ayan, kung saan nagland, of course. Nice.